po, sa totoo lang, ano po ang napatunayan ninyo sa so far, sa impeachment? Okay. Tandaan po ninyo, hindi po lahat ng violation. Normal lang po yung mga sinasabi po nila. Hindi lang po kayo pamilyar dahil hindi po kayo o marami po sa atin ay hindi naman nagtatrabaho sa pampubliko o hindi naman po nagtatrabaho sa government. Pero napaka-normal lang po sa government yan po mga akala natin na napakalaking katiwalian. Yan pong pagbibigay po ng COA ng memorandum, yung audit memorandum ng COA, yan pong notice of suspension, yan pong notice of disallowance. Hindi lang po ngayon naganap yan. Nagaganap na po yan noong araw pa, buhat pa ng tinayo yung COA. Meron na pong mga notices of disallowance. Hindi po yan krimen. No? Hindi po yan krimen. Hindi pa po tayo nakakakita ng krimen so far. Okay. So, ibig sabihin, yung sinasabi nilang death threat, yung unang Article 4 nila, death threat ni BP Sara, hindi po yan krimen hanggat hindi po siya natitigok dahil malinaw po na kung matigok siya, tsaka lang kung ano yun kung tinototoo po nila. Okay, dito naman po, confidential fund, wala pong krimen. Notice of disallowance ay hindi po krimen. No? Hindi po siya krimen. Magiging krimen po siya kung yung pera po na na-disallowed ay binulsa ni BP Sara o binili ng mansyon. Kulang po yan. Konti lang po yung pera na to ang pinag-usapan. Mas malaki na po ang ginastos. Kahit po paulit-ulit kami, mas malaki na po ang ginagastos ng pamahalaan sa impeachment trial kaysa sa hinahabol nitong pera. Ngayon, ano po ang ikinagagalit ng nabaha? Alam po nila yung maleta ng pera na dinideliver sa mga politiko, sa mga magnanakaw na politiko. Yan po ay napanood po nila. Nagtataka po ang lahat, bakit yung pinsan na itinuturo ng lahat na mastermind. Yung iba po, yung 18 Marines, tinuturo naman po, kasama po si BBM. Bakit po yung mga itinuturo, halos hindi po magalaw, no? Ni hindi po makasuhan. Alam niyo po, ito po, recent, yung mga ini-interview po ng mga, mainstream media na, kakampi na to ng mga magnanakaw. Opo, karamihan po ng mainstream media ay kakampi ng magnanakaw. Ini-interview na po nila yung mga nabaha kasalukuyan. Ano po ang sinasabi? Meron po ba nagsasalita sa mga nabaha? Na sinasabi po nila na suportado po namin. Nasa baha po kami ngayon. Kasalukuyan po kami nahirapan. Basa po lahat ng aming mga kagamitan. Lumutang po yung mga pinaghirapan naming gamit. May nagsabi po ba, tama po yung ginagawa ng gobyerno? Impeach dapat si BP Sara? Wala po. Alam niyo po kung anong sinasabi nila? Minumura nila yung mga magnanakaw sa flood control. Sa impeachment, meron po ba silang sinasabi? Hindi po pabor o hindi pabor kay BP Sara. Ang sinasabi po nila, instead po, nagastusin nyo yung 25 million. Alam po nila na 25 million a day. Itulong nyo na lang sa amin. Itulong nyo na lang po sa mga nabaha. Walang pag-aaral yung flood control. Walang tira bahala. Patayo dito, patayo dun. Kung may pinatayo, marami rin pong ghost project. Yung ghost project po, wala nang pinatayo, ibinulsa na lang. Yung mga palpak na proyekto is either matabang ang semento, walang bakal,
kaya madaling bumigay. Pero despite po niyan, lahat po nagkakaisa, mga maka Marcos, mga Dilawan, Kakamping, pati Makabayan Black, nagkakaisa sila na ang solusyon na ang usigin ay si BP Sara na walang kinalaman sa flood control. Alam niyo po, yan po, no? Diyan po pumalpak, yan po ang pinakamalaking kapalpakan. Hindi po yung dahil ang tino-tino ng gobyerno, hindi po eh. Palpak po sila dahil precisely, kaya po sila nag-impeach, kaya po nila pinaglaban yung impeachment na yan. Kahit nung una, binasura na ng Supreme Court, ipinaglaban pa rin po nila. Nagpapirma pa rin po yung mga congressman. Alam niyo po ang purpose nila? Para yung mga tao po, no? Yung mga tao po, pagdiskitahan, manood ng impeachment, mapokus sa impeachment, makalimutan po yung mga nakawan sa flood control. Trilyon po ang pinag-uusapan. Dito po sa confidential fund, milyon lang po ang pinag-uusapan dito. Kaya ko po nilalang kasi po, trilyon po ang flood control. Ayaw pag-usapan ng flood control. Trilyon. Gusto pag-usapan yung milyon. Hindi nyo rin po naligtasan. Kahit po ayaw ng Blue Ribbon Committee, totally tinanggihan na ni Erwin Tulfo. Sabi ni Tulfo, iba na lang iimbestigahan namin. Asa na yung ibang iimbestigahan? Hanggang ngayon, hindi pa rin po nagsisimula sa sinasabi niyang ibang iimbestigahan. Yung taga-imbestiga po ng katiwalian sa gobyerno, Blue Ribbon Committee, hindi po nag-iimbestiga. Ulitin ko po, yung pong itinalagang komite sa Senado para mag-imbestiga sa katiwalian, hindi po nag-iimbestiga. Ano po ang katwiran? Iniimbestigahan na ng ombudsman eh. Ano sabi ng ombudsman? Wala pa tayong nakikita na kaya hindi pa raw masampahan ng kaso si Martin. Kulang pa ebidensya. Hindi ba dapat magtulong-tulungan na tayo para magkaroon ng ebidensya laban dito sa mga mastermind? Hindi. Pinagtulungan po. Tama po. Pinagtulungan naman nila si BP Sara. Yung pong purpose ninyo na wasakin po si BP Sara, lalo nyo lang pong pinasisikat sa tao. Dahil ngayon po, ang nakikita po, lahat ngayon, naniniwala po yung taong bayan. Dahil po sa mga kapalpakan ni Vince Dizon. Saan ka nakakita? Pinagmalaki po, nirepair mo yung EDSA, umulan, nasira. Sinisi mo yung dahil nababad sa ulan, nababad sa tubig, yung asfalto na pinagmamalaki mo. Ganyan po lalo nalalantad yung kapalpakan nyo. Tapos nalalantad sa tao na wala kayong pakialam sa mamamayan. Bakit walang pakialam? Baha ang problema eh. Impeachment ni BP Sara ang ginagastusan. Hindi alam ng mga tao kung paano makakapasok pang araw-araw. Ang dami po nagsasabi, hindi naman kami binabaha noon. Dahil ba, kung may pag-aaral po na gagawin, baka po yung mga lintik na mga pinatayong flood control na yan ang naging dahilan pa kaya lalong bumabaha. Alam nyo, very practical po eh. Tignan nyo po, may ilog, haharangan nyo yung ilog para hindi umapaw. Di ba? Okay yan, tama yan. Kung may harang yung ilog, hindi aapaw. Ang problema, ang tubig noon papunta lahat sa ilog. Pag umulan, papunta lahat sa ilog. Kung hinarangan nyo na ilog, saan napupunta yung tubig na papunta sa ilog? Ako binibigyan ko lang kayo ng mga simpleng logic lang po.
Hindi po ako engineer, wala akong kinalaman sa pagpapagawa ng tulay o flood control. Pero isipin po ninyo, very practical. Alam po nating lahat, lalo na yung mga taga-probinsya, pag tag-araw ang ilog, halos isang di pa lang. May nakikita ko, mga nadadaanan natin pauwi ng probinsya. Ang lalaki ng ilog. Pero ang konti lang po ng tubig. Pero yan po, pag tag-ulan, puno po yung ilog na yun. Kasi tulay, di ba? May tulay. Ang haba ng tulay, ang liit lang po ng tubig. Ang haba rin po ng ilog. Binakuran mo nun. Hindi ko po alam, Hindi ko po alam kung yung practical ko pong pananaw. Parang mas malapit kaysa sa mga henyo. Henyong mahilig mag-aksaya. Okay, ngayon, meron po silang solusyon. Gawin na lang po nating free-flowing to kung ano na lang po kasi meron po sila naisip na solusyon. Ito po, sabi po nila ngayon, President, balita po to ABS-CBN. President Ferdinand Marcos Jr. attended a situation briefing at the MMDA to discuss the impact of habagat, pursuing long-term solutions to address flooding, including the construction of underground rain catchment system. Okay. Yan po sa Japan meron, di ba? Nakita nyo po ang laki-laki, Tapos dahil wala pong ulan, bakante po, naroon po yung mga reporter, tinitignan po nila, napakalaki po. Tunnel sa loob. Magkakaroon lang po ng tubig yun. Pagka umulan, doon po didiretso yung tubig. Masyado pong malaki, napakalaki po. Kung hindi nyo po nakita yan, search nyo lang sa internet. Yung mga underground tunnel na ang purpose po, diyan pupunta yung tubig. Ako po, nasaksihan ko po yan. Nakita ko po yan dito sa BGC. Meron po sila doon yung Burgos Circle. Wala pong baha sa BGC. Kaya lang po yung private po. Private po gumawa nun. Pero lahat po yan tapon doon. Ang laki po, tunnel po yun sa loob. Ngayon, imbak lang po siya. Pag wala na po yung nakalabas na po yung mga ulan, tsaka po unti-unti po yan ilalabas sa pwedeng nagagamit ng mga pandilig o kaya ilalabas po ng unti-unti yan sa mga river. Okay. Sa madaling salita, pwede po yan Hindi po natin tinatanggihan yung mga magagandang planong ganyan. Di ba? Pwede po yan. Nakikita rin po natin yan sa mga pelikula. Yung Terminator, di ba? Dumadaan sila sa anlalaking tunnel pero konti lang yung tubig kasi hindi pa bumaba. Ibig sabihin, may mga ganyan po pwede talagang tignan. Paglabas nila, di ba? Yung nakamotor yung bata na hinahunting ng Terminator. Pwede po talaga yan. At kung trilyon na po yung binadget natin, kung nagplano lang po, dapat ganyan na. Sa nyo, bakit hindi ginawa ni Digong? Si Tatay Digong, very practical. No? Very practical. Ang sa kanya, linis. Linisin yung mga estero, linisin yung mga ilog, linisin yung Manila Bay. Yun sa kanya, walang ganong baha. Hindi po nagtatagal, hindi po tumataas yung mga baha. Bakit po? Nasigurado ko na hindi tumataas ang mga baha. Walang baha na katulad nito kay Tatay Digong. Yung media po, kalaban ni Tatay Digong yan. Natatandaan ko po, nag-aabang sila noon na aanurin. Naniniwala po yung mga media na yung Dolomite Beach po, pag umulan, aanurin. Di ba?
Ano rin, so nakabantay yung ABS-CBN, TV5 at saka GMA7 tuwing umuulan sa Dolomite. Nung bagong buhos pa lang po yan Dolomite, inaabangan po nila yan para i-report po nila na tinangay ng dagat yung Dolomite. Hindi po nangyari. So ano ang ibig ko po sabihin? Ang ibig ko po sabihin, kung plinano nyo at hindi nyo ginastos, totoo po ba na merong mga flood control kay Tatay Digong? Totoo. Pero hindi po kasing laki ng flood control. Ngayon po, ang flood control ni BBM, mula po nagsimula, 1 trillion mahigit na. So, ibig sabihin, kombinasyon po ng flood control ni Pinoy at ni Tatay Digong, dinaig pa ng flood control ni BBM ng 2 taon na flood control. Natigil pa yan, di ba? Last year, ayaw na nila eh. Ngayon, meron na namang flood control. Bakit? Malapit na eleksyon eh. Malapit na eleksyon. 2027 in next year eh. Kinakailangan na, yung 2027, malapit na po yung eleksyon, kinakailangan nilang may pondo para sa eleksyon. Kaya may flood control. Anong connection ng Badong? Kayo na po mag-connect. Kung ano connection ng flood control sa eleksyon. Aminado na nga si Lacson na nga numero 1 yung kakampi. Walang talab, hindi po yung flood control po, wala pong talab. So anong ngayon po ang gagawin natin kung wala pong talab yung flood control? Huwag muna kayong gumasto sa flood control hanggat wala pa kayong plano. Kasi kung wala naman kayong plano, kung ang plano ninyo, huhukayan nyo yung mga, maghukay kayo ng mga tunnel para dyan dadaan yung okay yan, plano nyo maigi. Kasi ang dami pong plano ng gobyernong to sa salita. Ang dami nga pong plano na hanggang groundbreaking lang. Nanawa na rin yung mga katatanggol sa kanila eh. Dati pag may na-groundbreaking, naisip ba yan ni Digong? Naisip ba yan ni Digong? Pucha, groundbreaking pa lang, pinagmalakihan na si Digong eh. Kay Digong, totoo yung mga proyekto, nakikita, nararamdaman, naaamoy ang proyekto kay Tatay Digong. Etong mga to, may proyekto hanggang groundbreaking lang. Okay.